What is a pip? Ang pip po is ito po yung smallest price change in a currency pair. Ito nga po pala yung percentage in point or price interest point. In short, pip. Okay? So sa most of the currency pairs, ika-fourth decimal po siya. So kapag nakita niyo po to, 'di ba? 0.0001, 1 pip siya. So dito sa example na to, yan. Yung number 8, yan, 8 pips po siya. So, ngayon, sa Forex, para tayo ay kumita, kailangan, kapag tayo ay nag-buy, dapat yung pips ay positive. Ibig sabihin, for example, yan, dito sa illustration na to, tayo ay nag-buy ng 1.1000. Kapag po ito ay nag-move ng 1.001, meaning kumita tayo ng 1 pip lang. Kapag naman nag-move to ng 1.1010, kumita tayo ng 10 pips. So, para mas marami ang kitain natin, syempre, mas maganda, mas maraming pips. Pero, wait, depende rin po yan sa lot size na tinrade mo o yung volume, yung dami ng iyong binili or binenta. So, I'll discuss about what is lot size on my next video. Basta guys, yung pip, ito, makikita nyo po yan. Dito sa chart, yan yung ika-fourth decimal. Yung maliit naman na yan, di ba nakikita nyo dito po, yung kulay green, parang nasa taas na siya. Ang tawag doon naman, pipet. Pipet or points. So, sa gold, na ilagay ko ba yun dito? Ayan. So, sa gold, yung pip naman is yung unang decimal. Iba-iba yan eh. So, ito, nilagay ko na siya sa table para ma-take down notes yun na. Ang major pairs, major currency pairs like Euro USD, GBP USD, AUD USD, USD, CHF, yan. Basta yung mga may USD sa pair, ang pip size po niyan is 0.0001. Okay, so for example, nag-move po yung pair ng 1.10000 to 1.1050. So that is 50 pips. So kung ikaw po ay nag-trade ng lot size 1, ikaw po ay pwedeng kumita or matalo ng $500 kapag gumalaw po yung pair ng 50 pips. Pag one standard lot po iyon. Okay, or pag ikaw ay bumili ng 100,000 units of currency. So, ang one lot kasi is 100,000 units of currency. We'll discuss about that sa ating next topic. Okay, so sa Japan Yen pair or JPY, ang pips po is ika-second decimal. Huwag kayong malilito, okay? Sa Japan Yen, ika-second decimal. So, for this example, yan, from 150 naging 150.50. So, that is 50 pips. Okay, so, depende rin nga po pala sa exchange rate yun. So, makikita niyo yan sa broker. Just i-check nyo na lang. Meron din tayo actually calculator dito eh. Yan, ilalagay nyo lang kung anong pair. So, unlike sa mga Euro USD, hindi nyo na kailangan i-enter yung yung current USD as price. Kasi nga, iba-iba yun eh. Pero, ang mga Euro USD, it's the same. Usually, $10 per lot ang pip value niya. Okay, we will discuss more about this later. Napakahalaga kasi ng pips para malaman mo kung magkano yung matatalo mo. So, naman sa gold, ika-first decimal po ang pip neto. Okay, so for example, ayan, nag-move from 0.00 naging 0.50, ayan. Gumalaw siya ng 50 pips. So, kagaya sa Forex pair, kapag gumalaw po ng 50 pips at nag-trade ka na lot size 1, ikaw po ay pwedeng kumita or matalo ng $500. Kapag 0.1 lot size naman, pwede kang kumita ng $50.
Pag naman ang trade mo is 0.01, pwede kang kumita ng $5. Kumita or matalo ng $5. So, sa US 30 naman, ito ay isang index ng stock market. So, ang 1 pip naman is whole number. So, yung 1. Ito. Yan. Kapag kunwari po, nakabili ka ng 34,000 sa US 30, kapag po yan umangat ng 34,050, so that is 50 pips. Sa Bitcoin naman, ayan yung whole number din po siya. So, sa example na to, from 68,000, naging 68,500, so that's 500 pips. So, yung value niyan, yan, iba-iba. Depende yan sa broker ninyo. So, I'll show you this lang. Kunwari, meron kang $1,000 na fund, ang risk mo per trade is 1%, at kunwari, ang stop loss mo is 100 pips, gumalaw yung price ng 100 pips, ikaw po ay dapat mag-trade ng 0.01 lot lang. So, kapag ang stop loss pips mo ay 50, you can trade 0.02, and for example, mababa lang ang stop loss pip mo, so you can trade 0.05. So, ang lot size nag-iiba. Okay, I'll discuss more about lot size sa aking next video.